Alright. So, sa lahat ng itinanong ng hari sa kanila, nakita niya na ang kanilang kaalaman ay 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kaalaman ng mga salamangkero at engkantador sa buong kaharian niya. Kaya nga napasama sila sa mga rulers ng entire nation. Ganyan talaga dapat ang kalalagayan ng mga tunay na anak ng Diyos. And I believe one of these days sa bansa natin, there will be advisors, consultants of the kings and the priests and the presidents that are real servants of the Lord that will rule and manage the atmosphere of the entire nation. And I am declaring it in the mighty name of Jesus. God is waiting for that time. Totoong transformation ng bansang Pilipinas. Tumitingin ng Panginoon ng mga lingkod niya na not for sale. Kasi pag ikaw not for sale, no food shortage ka. Dahil ikaw ay nameless and faceless servant of God. Hallelujah. So integrity is very important. Ang life application natin dito, mga minamahal. Number 1, be faithful to God no matter what. Be faithful to God no matter what. Maging matapat sa Diyos kahit na ano ang mangyari. Amen ba? Nasa tabi-tabi lang ang tukso, nasa trabaho lang yan, nasa negosyo lang yan, sa mga deal lang yan. Yung mga, sige, ipopromote kita, pero kailangan ganitong gagawin mo. Dadagdagan ko tong mga tao mo, palalaguin ko yung negosyo mo, pero kailangan ganito Be very careful with that. Always ask the Lord. Amen po ba? Kasi ang pain nandyan lang sa tabi-tabi. Huwag kang magpapapain. Sabi mo sa katabi mo, beware of the devil's bait. Huwag kang magpapapain sa diablo. You must be faithful to God no matter what. Number 2, be obedient to God and maintain your purity. Be obedient to God and maintain your purity. And number 3, the faithful and obedient always experience God's sovereignty. Bukod kay Daniel at sa kanyang 3 kaibigan, ang number 1 role model natin dito, walang iba, kundi ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa commandment from the New Testament, Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded with so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Who is our role model? The Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ must be living inside every believer. Actually, mas greater pa nga dapat ang integrity at ang faithfulness ng mga New Testament believers than Daniel and the 3 Hebrew friends. Why? Because they just experienced the external Jesus and we experience the internal Jesus. Hallelujah! Are you getting something here, mga minamahal? Kaya sabi sa Hebreo 12:1, dito na ako magtatapos sa Tagalog, Hebreo 12:1 hanggang 2. Ito po ay utos na galing sa bagong tipan. Sabi dito, sa makatuwid, dahil napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin. Utos po yan. Talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin. At, number 2, alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ikaw nakakaalam kung anong mga hadlang sa pagtakbo mo, sa pananampalataya mo sa Panginoon. Ito yung pumipigil sa iyo sa iyong paglago at paglilingkod sa ating Panginoon. Alisin mo daw. Alisin mo raw. Alisin mo na raw yung addiction mo sa cellphone. Alisin mo na raw
Any form that is hindering you from your growth in the Lord. And sabi ko, segue lang ako bago ko matapos. Sabi ko sa mga magulang ng isang linggo, no? Na may mga napuna ko ng mga bata na binibigyan ng cellphone para mag-games, roadblocks, kung ano. Kasi ginagawang pangpatahimik ang games eh. So para matahimik, yan, roadblock ka dyan. Tahimik na. Nakita mo, anong ginagawa tumahimik? Adik na adik, no? Sabi ko, pastor, kung hindi yun ang ibibigay, anong pwedeng pamalit? What is the substitute? Di tanungin natin sa Panginoon, amen po ba? Pero I could suggest something. Palitan natin ng something na activity. Diba? Yung mga binubuong laruan. O kaya Lego, o kaya mga dinodrawing. Diba? O kaya mga puzzles. Pero wag mo lang ibigay. Mga magulang, wag mo lang bigyan. Samahan nyo sa paglalaro yung mga anak nyo. Kasi kapag kasama mo sa paglalaro yung mga anak mo, yung puso nyo, yung isip nyo nagko-connect with each other. Nagkakaroon ng growth ang mga bata at hindi sila napapabayaan lang. Amen? Pag nasanay sila niyan, mga 21 times mo lang gawin yan. Makakasanayan na nila, nakakalimutan na nila si roadblocks at yung mga computer games at yung mga cyborg nila sa kanilang mga cellphones. Are we learning something here, mga kapatid? At least we are one of the church who believe in transformation. Amen! Kaya we're going to do a prayer of petition against this spiritual wickedness in the air. No? That is deceiving. That was deceiving many people. Salamat sa inyo. Masunurin kayo. Wala na nagbukas ng cellphone ngayong araw na to. Nakapanood tayo sa YouTube. No? Naalala nyo pala yung sinabi ko. No? Magdala ng hard copy na Bible, notebook, and ballpen. Amen? Kasi pag yung Bible mo, yung cellphone pa, minsan pag bukas mo, meron pang notification, na-tempt ka pa ulit. No? Natigdan. Oh. At least, practicein natin habang pag Sunday service. Hanggang sa makasanayan natin yan. Amen po ba? So we are heading to a genuine transformation of our lives for the glory of the Lord Jesus Christ. Ang sabi pa po sa utos sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kanino mo itutungon ng paningin? Sa Panginoong Jesus, na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito'y kinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So Jesus is our role model. Let us look unto Jesus. Let us follow the Lord Jesus. Let's all arise. Father God, in the name of Jesus, I just want to thank you, Lord. Lord, this message, oh Lord God, I believe is a wake-up call for each and every one of us. Lord, talagang itinalaga mo na maisulat ang faithfulness at integrity ni Daniel at ang kanyang 3 kaibigan, Panginoon. Lord, salamat po dahil sa bawat isa sa amin in the modern times, oh God, meron ding parang Babylonia at meron ding Nebuchadnezzar. Lord, we know that the enemy has evil human agents that are trying to manage the minds of the people, na nire-reprogram ang isipan ng mga tao. But thank God, you are always reminding us, O God, of what to do. To look unto Jesus, to lay aside every weight and the sin that so easily entangles us. Lord, I pray this morning, lahat ng iyong mga anak, O Lord God, mangusap ka po sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. And Lord, I pray, deal with the spirit behind all of these propagandas of the enemy to hypnotize the people of the earth through digital addiction.
in many ways. Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, I pray, magsimula sa mga taong nandito, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, God. Lord, I pray, let the Holy Spirit move so mightily in our midst. Mula sa mga magulang at mai-impart nila sa kanilang mga anak ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Ang amin pong natututunan ngayong araw na ito. So Father, I give you praise and glory right now. And I pray, minister to each and every one today. In the mighty name of Jesus.